sa Panginoon. Hallelujah, magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah, magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyong lahat. Ngayon ay ginugunita natin si Santo Pio ng Pietrelcina, o mas kilala sa tawag na Padre Pio. Hilingin natin sa banal na misang ito ang biyaya ng kagalingan para sa lahat ng mga may sakit, hindi lamang sa katawan, maging sa kaluluwa, upang sa karanasan ng pagpapagaling ng Panginoon, sa tulong ng panalangin ni Padre Pio, ay maganap din ang biyaya ng pagbabalik loob sa maraming mga makasalanan na nakasumpong ng habag at awa ng Diyos. Kaya't upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin munang aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan at pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Pio ng Pietrelcina upang ilahad ang mga hiwaga ng pagkakilala sa iyong anak. Pakundangan sa kanyang ulirang pamumuhay at tagubilin, kami naway umunlad sa pagkabatid sa kaalaman tungkol sa iyo at sa pamumuhay ng matapat sa liwanag ng mabuting balita mo, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia, ng unang araw ng ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Saaltiel at sa punong saserdoting si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon: ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan, marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw.
Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok, gawin ninyo uli ang templo. At doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa panlilikha, dahilan sa iyong hari. Ikaw, Sion, ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Ngayon, Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias. At may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. At pinagsikapan niyang makita si Jesus. Si Herodes na isang tetrarka o isang nasa mataas sa posisyon sa teritoryo ng Galilea ay nagnasang makita si Jesus dahil nababalita ang kanyang kabantugan, ang kanyang mga himala, ang kanyang pagpapahayag at ang dami ng mga taong sumusunod sa kanya. Kapag inisip mo, gaano itong taong may kapangyarihan at hindi niya makita si Jesus. Kung tutuusin, napakapalad niya, naabutan niya sa kanyang kapanahunan ang pagkakatawang tao ni Jesus. Pero hindi niya nakita o hindi niya makita si Jesus. At yan din ang sinasabi sa buhay natin. Nakikita kaya natin si Jesus sa mata ng pananampalataya? Si Herodes, out of curiosity, dahil nababalita itong taong ito at minimulto siya ng kanyang ginawa kay Juan Bautista. Lalo na nang mabalitaan niyang muling binuhay si Juan Bautista sa kasikatan ni Jesus. Minumulto siya ng kanyang ginawa, kaya't hindi niya makita si Jesus. Pero sa atin, pwede nating makita si Jesus sa mata ng pananampalataya. Sa ating mga karanasan araw-araw, sa pakikinig ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, nakakatagpo at makakatagpo natin si Jesus. Ngunit ang tanong, bukas ba tayo sa pakikipagtagpong ito sa atin ng Diyos?
Si Padre Pio, meron siyang laging sinasabi, pray, hope, and don't worry. Para sa mga tao na nagdaranas sa mga kabalisahan, mga problema, mga karamdaman, ito ang laging quote na naririnig natin sa mga larawan o mga pananalita ni Padre Pio. Pray, hope, don't worry. Si Padre Pio namuhay nung ika-19 na siglo. Pero nakita niya si Jesus. Hindi yung sa laman, kundi sa mata ng pananampalataya sa kanyang karanasan. At naging matindi at madiin ang pakikipagtagpong ito kay Jesus nung ibinahagi sa kanya ang stigmata o yung pakikibahagi sa mga sugat ni Jesus. Kaya makikita nyo, lagi siyang may gloves o guantes dahil nandun yung sugat sa kamay. Sabi ni Padre Pio, akala nyo ba masarap magkaroon ng ganito? Akala nyo ba dekorasyon lamang ito? Kapag nagsisimula yung sakit nung stigmata, sabi niya, libu-libong kaluluwa ang naililigtas sa purgatorio dahil sa panalangin at pagsasakripisyo. Nakakatagpo niya ang Panginoon sa kanyang misyon bilang relihiyoso at tagapagdala ng larawan ng sugat ni Jesus nung siya'y nakapako sa krus. Pray, hope, and don't worry. Sa lahat ng ito, ang naging tugon ni Padre Pio, panalangin, pag-asa at pananampalataya. Mula pagkabata, si Padre Pio daw ay sakitin. Pero niloob ng Diyos, sa kabila ng kahinaan ng kanyang katawan, siya'y naging pari at naging kabahagi ng relihiyosong Kaputsino sa orden ng Amang San Francisco de Assis. At katulad ni San Francisco, si Padre Pio nagtamo rin ng stigmata. Pero ito'y hindi dekorasyon, kundi pakikibahagi sa hirap at sakit ni Jesus. Di ba't maraming mga santo ang may stigmata? Si Santa Rita de Cassia, no, isang bahagi ng tinik, yung sugat na likha ng tinik sa noon ni Jesus. Pero kahit gumaling yung sugat, naroon pa rin ang kirot at sakit, sapagkat sa pakikibahaging ito ng sakit at sakripisyo, sila'y naging masugid na tagapanalangin para sa mga makasalanan at mga may sakit. Kaya nga si Santa Rita naging santa ng mga imposibleng bagay. Si Padre Pio naging puntahan ng mga makasalanang ibig magbalik loob, ng mga may karamdamang naghahanap ng kagalingan, ng mga inaalihan ng demonyo. Bakit? Nakatagpo nila si Jesus sa kanilang buhay. At ito pwede ring mangyari sa atin. Sa mga sandaling ito, dumaranas tayo ng iba't ibang krisis. Maraming mga may karamdaman. Maraming mga nag-aalaga ng mga may karamdaman na nai-stress. Maraming nade-depress. Maraming may daladalang iba't ibang problema. Pero ang sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Manalangin, umasa, at sa nakaugat itong pag-asa at pananalangin natin sa pananampalatayang ating daladala para kay Jesus. At huwag tayong mag-alala. Ibig sabihin, hindi tayo ay maging arugante o walang pakialam, kundi may pagtitiwala na sa kabila ng pinapasa nating may problema, mga problema, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May kapanatagan, may kapayapaan. At yan ang kailangan natin ngayon. Maraming hindi natutulog na sa gabi. Minsan may lalapit sa akin, Father, ipagdasal mo ko't 4 na araw na akong hindi natutulog kahit saglit. Depressed. Maraming iniisip. Nawalan ng trabaho, nalugi sa negosyo, merong may sakit, nag-aalala. Pero si Padre Pio ay napapanahon sa atin ngayon sapagkat sa kanyang pagdadala ng sugat ng Panginoon sa kanyang katawan, ginamit niya ito hindi upang maging dekorasyon at patunay, mapalad ako, meron akong sugat na galing kay Jesus. Pero ginamit niya ito upang makapagligtas ng mga kaluluwa.
Ginamit niya ito upang dalisayin ang kanyang kalooban at maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya kung tayo may dumaranas ng iba't ibang suliranin at pasanin sa buhay, gamitin natin ito, ialay natin bilang sakripisyo, katulad ng ginawa ni Padre Pio, magdasal, umasa at huwag mag-alala. Mga kapatid, kasama ni Padre Pio, alam natin na napakaraming kasamaan sa mundo. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay, nagapi na Jesus ang kasamaan. Manalangin tayo sa Ama upang magwagi ang kabutihan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahay naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga bansa naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nakakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit at may kapansanan naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga yumao naway makalaya na sa mga nagkaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, idulog natin sa Diyos ang ating iba pang mga kahilingan. At magkaroon din tayo ng sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo tigit yung mga inilalapit natin sa Diyos sa tulong ng panalangin ni Padre Pio. Dinggin mo, Ama, ang kahilingan ng iyong sambayanan sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Panalangin. Sa butil ng trigo, pagkain
Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, puspusin mo ng iyong pagpapala ang mga alay na ito, na para sa iyo'y aming inihanda. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay ginugunita, upang sa pakikinabang ay mabawasan ang aming kasalanang nagawa at mapasa amin ang pagbabasbas mong masagana sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Pinagkayaan ng pag-ibig sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay, ngunit sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nanalis ng mga kasalanan ay sanlibutan, maawa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because of me. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway panatilihing buhay ng tinanggap naming banal na pakikinabang upang sa paggunita kay Padre Pio ng Pietrelcina na aming masayang ipinagdiwang, kami umunlad sa kanyang ulirang makaapostol na kagitingan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po'y ating pararangalan si Padre Pio. Diyos Corone, galang ibinigay, sa'yo lang iyong buting magmula. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng kung may kapal. Sa mura mong ulang na ikaw'y sakitin, nanatigin sa iyo pagkamadasali. Di mo alintana anumang gawain. Itong paglalaro di mo napapansin. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa bawat tulong mo. Padre Pio, Padre Pio, maraming salamat sa dalangin paggabay mo. Ipanalangin mo kami, O Santo Padre Pio. Manalangin tayo. Mahal naming Ama, masagana mong pinagpala ang iyong lingkod na si Padre Pio ng Pietrelcina ng mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan ng 5 sugat ng Panginoong Hesus na nakapako sa krus bilang makapangyarihang saksi ng kaligtasang dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng iyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan, si Padre Pio ay walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa banal na misa, inanyayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, Ama, ako ay umaasang ipagkakaloob mo ang idinudulog ko sa panalangin ito. Amen. Sa sandali pong ito, bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng paggunita kay Padre Pio, tayo po'y magdadaos ng isang panalangin para sa mga may sakit, para po sa mga nasa simbahan at nanonood sa live streaming na misa. Maaari niyo pong itapat ang inyong mga kamay sa mga bahaging meron kayong dinaramdam at ating ipagdarasal sa Diyos sa pamamagitan ng mabisang panalangin ni Padre Pio. Dakilang Ama naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot ng sangkatauhan. Mula pa sa pasimula, Ikaw ang nagpapahilom ng sugat na bunga ng pagkamakasalanan at pagkamakasarili ng tao. Isinusugo mo ang iyong mga lingkod upang makaranas ng kagalingan. Isinugo mo ang Arkanghel Rafael sa pamilya ni Tobit upang magtamo ng kagalingan at mapanauli ang kanilang sigla sa pananampalataya sa iyo. Isinugo mo si Ananias kay Apostol Pablo upang isauli ang paningin nito. At sa iba't ibang pagkakataon, lalo tigit sa pagkakatawang tao ng bugtong mong anak, ang isang patotoo ng iyong paghahari ay ang pagpapanauli ng sigla at lakas ng katawan. Idinadalangin namin sa iyo, Ama, sa tulong ng panalangin ni Padre Pio,
na magiliwin sa pagpapagaling sa mga may karamdaman, na ang mga kapatid naming may dinadala at binabatang hirap sa kanilang katawan ay magtamo ng iyong pagpapagaling sa haplos ng iyong mapagpalang kamay. Naway ingatan mo sila, naway pagalingin mo ang mga bahaging may dinaramdam, isauli mo ang sigla ng kanilang kalooban, upang sa ganitong diwa, sa kabila man ng pinagdaraan ng pandemya, patuloy na mabuhay ang pag-asa at pananampalataya. Katulad ng laging habilin ni Padre Pio sa amin, manalangin, umasa at huwag mag-alaala. Kaya kami buong pananalig na dumudulog sa iyo, umaasa at nagtitiwala na ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan, lalo tigit ang mga naging biktima ng COVID-19 at ang mga may karamdamang hindi makapagpa-ospital, ay iyo nawang hilumin ng iyong mapagpalang mga kamay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At ilang paalaala lamang po. Sa darating pong linggo, ang atin pong contact tracing ay dito na sa main door ng ating simbahan. So itong kabilang bahagi ay nilinis po namin at yung ibang upuan ay ilalagay sa labas, magkabila, para mas maraming ma-accommodate ng mga taong ibig magsimba. No? So ang magiging labasan naman ay yung dalawang gilid, lahat ng pinto, para sa kaayusan at huwag magsiksikan tayo kapag lumalabas. Pero isa lamang po ang pintuang pasukan, itong ating main door. Sa mga kapatid po natin na gustong magsimba pero natatakot pumasok sa loob, alam niyo po kasi itong ating simbahan ay well ventilated naman. Kaya binubuksan po namin lahat ng pinto at bintana ay para yung sirkulasyon ng hangin. Isa po kasi sa nagpapabilis ng pagkalat ng Delta variant o nitong COVID-19 ay kapag hindi maganda yung ventilasyon, ibig sabihin nakukulob, tumitining sa loob yung mga virus. Pero kapag maganda yung ventilasyon, lampasan ng hangin, ay ligtas naman. At gayon din, lagi itong nililinis ang masisipag nating Sakristan Mayor at tagapaglinis. Bawat misa, yan ay dinidisinfect nila pagkakatapos. Kaya nilagyan po namin ng kaayusan yung pagpasok at paglabas. Yun naman pong ayaw talagang pumasok, pwede po kayong magsimba sa patio ng ating simbahan. Yun din po ang isang dahilan kung bakit pinanatili natin yung kalinisan sa patio ng ating simbahan, para katulad sa ibang simbahan, yung mga natatakot pumasok ay pwedeng magdala ng silya sa labas maupo dahil bukas naman ang trompa. Para kapag dating ng komunyon, pwede kayong magkomunyon sa may pinto ng simbahan. Huwag po kayong masanay na online masses lamang ang inyong sinisimbahan. Iba pa rin yung talagang aktual tayong nasa hapag ng ating Panginoon. Kaya nililinis po natin ang simbahan at ang patio. Kaya mga minamahal naming kaparokya, inaanyayahan po namin kayong magsimba na uli kayo. Sa mga baryo, hindi namin mamisahan pa dahil may mga parting apektado pa rin ng granular lockdown. Sa mga may kakayanan, mga taga-baryo, umuwi kayo sa bayan. Magsimba kayo rito tuwing Sabado ng hapon at Linggo. O kaya sa mga misa natin araw-araw, para po naman bumalik ang sigla ng ating mga pagdiriwang. Inaantay kayo ni Santa Maria Magdalena. Kakaunti lagi ang kanyang maninimba. Mas kinakailangan po nating magdasal ngayon kaysa noong mga nakakaraan. Alam po natin, mas marami tayong kababayang mga nabibigatan. Mahalaga na kayo nagsisimba online kung hindi talaga kaya, pero kung kaya naman, sana naman. Kung tayo hindi makatiis na hindi pupunta ng palengke dahil hindi ka kakain kapag hindi ka bumili ng pagkain, sana'y ganun din sa simbahan. Ino-observe naman natin ang physical distancing, face mask, at gayon din alcohol. Kaya wala naman talagang pag-aaral pa na nagsasabing may nahahawa sa loob ng simbahan. Hindi naman tayo nagbebeso-beso rito. So ibig sabihin, dala-dala natin itong disiplinang ito, at kung hanggang sa labas ng simbahan, tayo ay ligtas na makapagdiriwang pa rin ng mga sakramento. At yan po'y bilang paghahanda na rin dahil kung ganito ang ating panahon, magpaplano tayo bilang parokya kapag nagkaroon na ng pagkakataon ng PPC.
para sa simbang gabi. Pero mahalagang maging bukas din tayo dahil sa pabago-bagong announcement, dahil sa iba't ibang lagay ng ating pandemya ngayon. So kinakailangan din nating maging kinakailangan din natin maging flexible pagdating sa mga pagbabagong ito. Kaya ngayon pa lang masanay tayo, maraming pamamaraan para tayo ay makapagsimba, no? Na hindi na isasaalang-alang ang ating kalusugan. Kaya po mula sa amin ni Father Alan, mga kaparokya ng Santa Maria Magdalena, balik na po sa simbahan. Pwede naman. At maraming oras, maraming misa, nakakaunti lamang ang nagsisimba. Sa umaga at sa hapon, pwede kayong dumalo sa patio kung ayaw nyo talagang pumasok sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat sampu ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Sandali po lamang, nalimutan ko pong ialay yung pamisa, bagamat ito na may kasama na kanina. Para po sa intensyon na nagpamisa sa GCash, si Ofelia Caras, at pasasalamat para sa kaarawan ni Ellen Bayot Payaban. At gayon din po, para sa kaluluwa ni Aldwin Lex Alejo, Ana Anabel Bienvenido, kaluluwa ni Antonio at Violeta, para sa kaluluwa ni na Lolita de Mapilis, Angelica Ona at mga yumao. Pasasalamat Lourdes at Pinky Bayot. Pasasalamat para sa kaarawan ni na Leti at Ellen. Pasasalamat ni Liovi Padura at mga anak. Misa pasasalamat sa karangalan ni Padre Pio alay ni Nori Gialogo. Pasasalamat ni Jonah at Elmer Vergara at pamilya. At pasasalamat po ng isang kapatid na hindi nagsulat ng kanyang pangalan. So ito po'y kasama sa ating misa ngayong araw.